There's someone who walks through life with you. You'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. He'll show you the way, and he said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. You feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to. Just face the rising sun, and you see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He will show you the way. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I
I will give you praise. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakaganda ng pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Ay po lahat ay magsitayo at sa gabi po ito, itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon at patuloy nating panghawakan ang kanyang mga pangako sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Isa nga po pinakamalakas na palakpak. Hallelujah. Pangako ng ating Panginoon ay hindi niya tayo iniwanan. Amen. Kaya natin ang pangako ng ating Panginoon. Pangako ko sa'yo, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hati ay kalakasan upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hati ay kalakasan upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan
ito'y walang hanggan. Pag-ibig ko'y namatay, kung ngayon unang kailan ko'y walang pinag-asan naman. Sa habang panahon, iyong mahal, ang Diyos ay nagpapapala. Pagkakala mo'y walang, ito'y walang hanggan.
who is born of woman is of few days and full of trouble. He comes forth like a flower and fades away. He flees like a shadow and does not continue. If a man dies, shall he live again? All the days of my hard service I will wait till my change comes. Let us pray. Lord, as we prepare ourselves to know Thy word of truth and power, bestow upon us wisdom so we may truly understand everything that will be shared to us by Your Spirit. Open our spiritual ears so we may be receptive of Your declarations alone, and that we shall be able to discern the voice of deception that seeks to assume dominion and preeminence as Your word is preached in our midst. Make us genuine doers of Your word and not mere hearers of the same. In Jesus Christ's name we pray, and everybody said, Amen and Amen. Yung para sa buhay, natin ang panggalitan. Hallelujah. Maaari na po tayong umupo, mga kapatid, at magandang gabi po sa inyong lahat. Televise po tayo ngayong gabi. Napapanood po tayo sa langit ng mga anghel. Hallelujah. Bago yung camera ni Brother George. Kaya abangan ninyo yung ating live broadcast. Hindi pala live. Yung replay. Ano ho? Yan ay nakapost sa Facebook. Maganda ho ang ating paksa ngayong gabi. Kaya yung awit, ano ho, napansin ninyo, Matthew 11:28 to 30, ito'y may kinalaman sa kamatayan at buhay ng tao. Ang sabi po ron, Come unto me, all of you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am lowly and gentle in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Kaya yun ang awit ni Brother Samir kanina. Ganda, di ba? The King of Funeral Service. Meron tayong technological service. Funeral service. Kasama natin si Brother Samir. At ang mga pagdiriwang natin ng gawain ay tunay na matagumpay dahil sa mga awit at sa mga aral at turo ay binabahagi sa mga tao upang mapawi ang kanilang lungkot at yung kanilang pagdurusa, dala ng karanasan na kanilang naranasan. Now, kaya po ito ang ating paksa ngayong gabi ay dahil nalalapit na yung pagdiriwang ng All Saints Day. Kulang yung aking panahon upang talakayin ng ganap yung paksa patungkol sa kamatayan. Kaya sisimulan ko ng first Sunday of October dahil 4 parts po ito. Lahat may kinalaman sa kamatayan at buhay ng tao. Saints Day ay mahalaga. Ang pagdiriwang po ng mga binanal ng ating Panginoon ay mahalaga. And saints have every reason to celebrate. Why? Because they are saved and truly blessed. Meron dahilan kung bakit ang mga binanal ng ating Panginoon ay magdiwang dahil sila ay iniligtas at pinagpala ng ating Panginoon. They possess eternal life, awaiting for the fulfillment of God's promise of resurrection. Ipinangako ba ng Panginoon ang muling pagkabuhay? Kasi ang ganda ng tanong ni Job. There was a man from Ur who asked this very unusual question. As a matter of fact, a morbid question, saying, if a man dies, shall he live again? Ang ganda ng tanong, ang tao ba'y mamatay siya muling mabubuhay? Marami sa atin ang hindi nakakaalam ng sagot o katugunan sa ganitong uri ng katanungan. Dapat ang bagay na ito ay maging malinaw sa atin
upang sa gayon ay hindi natin katakutan ang ganitong karanasan at pangyayari sa ating mga buhay. Pag pinag-uusapan ng bagay na ito, we are interested. We are glad to hear this particular topic dahil mahalaga ito sa atin bilang mga mananampalataya. Tunay po na ipinangako ng Panginoon ang muling pagkabuhay. Sabi ng Panginoon sa John 11:25, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Mamatay ka man, ikaw ay muling mabubuhay. Ganon din ang sinasabi sa John 14 from verse 1 to verse 3, the promise of the Lord concerning eternal life and salvation. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Ipinangako ng Panginoon ang muling pagkabuhay sa kanyang mga binanal at hinirang. Ito'y para sa mga mananampalataya. Kukumpletuhin ng Panginoon ang plano ng pagliligtas sa panahon na siya'y dumating sa pangalawang pagkakataon. Dahil ang kaligtasan na ating tinanggap ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa. We were born again noong panahon na tanggapin natin si Kristo sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero hindi yun ang kaganapan ng ating kaligtasan. Ang katawang lupa ng isang mananampalataya na pumanaw ay ililigtas din ng ating Panginoon. Kung may isa mang bagay na tiyak sa buhay ng mga tao, ito'y walang iba kundi ang kamatayan. If there is anything certain about man, it is his demise. Namamatay ang lahat ng tao. Gusto ba natin mamatay? Sabi ng karamihan, ayokong mamatay. Mga kapatid, dapat natin tandaan kung si Kristo namatay, maaari din tayo mamatay. Dahil naranasan ng Panginoon ang ganitong bagay at ang ganitong uri ng karanasan. He had experienced that. At ganoon din tayo mga kapatid, ang bagay na ito ay ating mararanasan lahat. So every saint has a reason to celebrate dahil siya ligtas at siya tunay na pinagpala ng ating Panginoon. Nasa Kanya yung himala at pagpapala ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. But not all celebrate because not all are Christians. Only Christians are considered as saints. Baka inaakala natin lahat ng mga tao pwedeng ituring na mga hinirang ng ating Panginoon. Hindi po lahat. Ang may karapatan lamang na tawagin ang kanilang sarili na mga tunay na mananampalataya at hirangin bilang mga saints ng ating Panginoon ay yung mga tao na nagbalik loob sa ating Panginoon at tinanggap si Jesus sa kanilang buhay bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Sinners do not celebrate. They don't have any valid reason to celebrate. They grieve. They mourn because they are hopeless unless they turn to Jesus and repent. Walang kay ang mga makasalanan na magdiwang. Pagka All Saints Day dito sa atin, lahat nagdiriwang, di ba? Pero wala silang dahilan upang magdiwang. Bakit? Kasi sila ay napipintong hatulan at maranasan ang kabayaran ng kamatayan sa kanilang mga kasalanan. You have to understand that All Saints Day is a time for remembering the truth
that man lives and dies. Ito ang nagpapaalaala sa atin sa katotohanan na ang tao'y nabubuhay at namamatay. Di ba? Kaya yung tanong nitong si Job ay napakahalaga na ating maunawaan. Sabi niya, mga kapatid, kung inyong titignan mabuti yung ating teksto, if you have your Bibles with you, open them to the 14th chapter of Job, and we shall read from verse 1 to verse 2 and verse 14. Sabi, man who is born of women, when you say born of women, ano ibig sabihin? Dapat analytical tayo. It means physical birth. Di ba? Jesus was born of a woman. Kaya nga siya ay tinawag na Son of Man. Kaya siya naging tao sapagkat siya ipinanganak physically. It refers to physical birth. Man who is born of woman is of few days. Ano ibig sabihin ng is of few days? It means life is very short. Maiksi lamang ang buhay ng tao. Kaya nga yung buhay mahalaga. At ang bawat sandali na ating inilalagi sa mundo ito ay panahon ng paghahanda sa isang panibagong buhay sa piling ng ating Panginoon. Nang buhay ay nagpapatuloy at hindi pinuputol ng kamatayan. It is only the body that dies, but the soul and the spirit will continue to live. Kaya dapat maunawaan natin ang bagay na ito. Sabi rito, man who is born of woman is of few days and full of trouble. Full of trouble. It means life on earth is full of worries, difficulties, challenges, and burdens. Napakahirap mabuhay dito sa mundong ito. Bakit? Dahil sa kasalanan. Dahil kung ang tao'y namuhay sa ganap na kabanalan at may ganap na pagpapasakop sa ating Panginoon, hindi natin mararanasan ang ganitong bagay. Dahil ang niloob ng Panginoon para sa tao ay pawang mabuti. Pero dahil sa kasalanan ng tao ay dumating ang sumpa. Ang sumpa ng kamatayan, ang sumpa ng sakit at karamdaman, at ang sumpa ng kahirapan. Kaya napakahirap mabuhay dito sa madilim at magulong mundong ito. Verse 2, and he comes forth like a flower. Ipinapanganak, umuusbong, di ba? Parang bulaklak na tumutubo. And fades away, he flees like a shadow and does not continue. It means death, buhay, at kamatayan. Because Job 14 from verse 1 to verse 2 talks about life and death. Tignan natin yung verse 14. If a man dies, shall he live again? If a man dies, shall he live again? Here is a question asked time and again by many people. Marami pong nagtatanong, kapag ba ang tao'y namatay, siya'y muling mabubuhay? A question that is full of uncertainty. And ironically asked by a person who was supposed to be close to the Almighty and even described in the Scriptures as a hero of faith. But after perhaps 1,000 years, this same question was answered by the Lord Jesus Christ Himself when He said, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whosoever lives and believes in me shall never die. John 11:25-26. Why did He say, I am the resurrection? Ano ba ibig sabihin nun? Ako ang pagkabuhay na maguli. Bakit niya sinabing, ako ang pagkabuhay na maguli? Because He Himself had experienced this thing of death. For He died on the cross in Calvary, but this curse of sin had failed
to end his existence. Because on the third day, after his death, he rose again from the grave and showed to all and sundry that death has no dominion over him. Naranasan ni Jesus, mga kapatid, ang mamatay. Kung may isang mga bagay, again, gaya ng aking sinabi kanina, sa buhay ng tao, ito'y walang iba, kundi ang kamatayan. Lahat tayo mamamatay, di ba? A very morbid statement. Sabihin mo sa katabi mo, malapit ka ng mamatay. Di ba, sakit pa kung gano'n? Pag sinabi mo, malapit ka ng mamatay, nangingilabot ka ngayon. Di ba? Alam niyo, pag sinabi yung ganung bagay, kung alam natin ang salita ng ating Panginoon, hindi ka matatakot. Sabihin mo, praise God. Praise God. Bakit? Because that is not a curse. It is a gift of God. Kaloob ng Panginoon ito eh. Okay? Mamaya papaliwanag natin mabuti. Naranasan ni Kristong mamatay. At naranasan ni Kristong muling mabuhay. Ipinakita niya sa lahat yung katuparan ng kanyang salita't pangako sa kanyang mga tagasunod. Ang sabi ni Lord, mararanasan natin ang kamatayan. Pero hanggang doon lamang sa aspeto ng pisikal na kamatayan. But our soul and spirit will continue to live. Because the Bible says that the soul of a believer will return to God who gave it. The soul and spirit of a believer. But the body that came from the dust will return to the ground where it came from. Kaya mga kapatid, ipinakita ng Panginoon yung kanyang yung katuparan ng kanyang pangako sa kanyang mga anak. Na kung ikaw ay mamatay man, ikaw ay muling mabubuhay. Dahil siya namatay, muling nabuhay. At sinabi niya, I am the resurrection. Sabi niya sa demonyo, O death, where is thy sting? O Hades, where is thy victory? Death has no dominion over him. Tingnan niyo Romans chapter 6, verse 9. Knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over him. Napakaganda. Dahil kakilala natin ang Panginoon at tagapagligtas na ibinangon mula sa kamatayan ay hindi na maaaring mamatay. Ano ibig sabihin no? May buhay na walang hanggan. Ang mga ibinangon sa kanilang libingan, bunga ng kanilang pananampalataya kay Kristo, knowing Christ, tumutukoy sa mga mananampalataya ng ating Panginoon. They will no longer die because they will experience the miracle of eternal life. Kanilang mararanasan yung pagpapala ng buhay na walang hanggan. Death no longer has dominion over Jesus and over all His followers. I am the resurrection. And at the same time, He said, I am the life. He said with all authority, I am the life. And this truth has been propounded in John 14:6 when He said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang nakakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ako ang buhay. Ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng buhay pisikal. The Lord created us, and the Lord had saved us. Siya ang dahilan kung bakit tayo may panibagong buhay. At ang buhay na yon ay walang hanggan. Siya ang buhay. Kaya nga sabi sa John 10:10, yung magkakaliwas na gawain ng Panginoon at ng kaaway, ang sabi po roon, the thief came to steal, to kill, and to destroy.
But the Lord said, I have come that you might have light and have it more abundantly. I came that you might have light and have it more abundantly, because I am the light. You have to remember that only the physical body dies, but the soul and the spirit will continue to live. Sabi sa Ecclesiastes 12:7, then the dust will return to the ground and the spirit will return to God who gave it. Dapat nating maintindihan muli na kamatayang pisikal lamang ang pumapanaw at nagbabalik sa kanyang pinanggalingan. But the spirit of man is immortal, and it will return to God who gave it. And likewise, the soul will go to a place called paradise. The intermediate state na kung saan ay inilalagat ang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Ang intermediate state na mga makasalanan at mga isinumpa ay yung tinatawag na Hades. Kaya nung nagsusumamo yung magnanakaw sa ating Panginoon, Panginoon, huwag mo po akong kalilimutan sa iyong pagdating, sa iyong kaharian, anong sagot at tugon ng ating Panginoon. Today, you shall be with me in paradise. But what about that simple robber who was hung together with Jesus and the other robber? Hindi siya dumating sa pananampalataya at profession ng kanyang paniniwala sa ating Panginoon. Kaya maaari natin isipin ng malaya na siya'y hinatulan at hindi siya nakarating sa kaharian ng ating Panginoon. Mga kapatid, the soul and the spirit will continue to exist and live. Ito'y mananatiling buhay. Kaya ang sinasabi natin, nagpapatuloy ang buhay. Maski na ang tao mamatay physically, yun lamang bahagi na yun ang namamatay. Pero ang tunay na buhay, yung espiritu ay mananatiling buhay. Kaya sabi ng Apostol Pablo, sa isa sa kanyang mga sulat sa mga taga-Hebreo, Hebrews chapter 9 verse 27, and as it is appointed unto man to die once, but after this, the judgment. Sapagkat itinalaga ang tao'y mabuhay ng minsanan lamang, ngunit pagkatapos nito, hindi ganap na kamatayan, kundi paghahatol. Pag ang tao namatay, may paghahatol pa. Ibig sabihin, nagpapatuloy ang buhay. Kaya sabi ng Apostol Pablo, mas naisin ko pa ang umuwi kay Kristo at mabuhay na kasama siya. For to me, to live is Christ, and to die is gain. To be absent from the body and to be present with the Lord. Di ba? Kaya tuwang-tuwa siya. Hindi siya natakot na matay. Dahil alam niya na ito ay magsisilbing pagpapala para sa kanyang buhay. You have to understand and know this truth. Yung kanyang kaibigan na si Lazarus. Kilala mo natin si Lazarus? Di ba? Sinasabi natin, Christians do not die, they merely sleep. Now, talking about this, may kaibigan siya ng pangalan ay Lazarus of Bethany, a good friend of Jesus. And his friend died because of long, lingering illness. Sickness, you have to understand, is a curse that was canceled by Jesus Christ himself when he died on the cross in Calvary. It was redeemed, this particular curse of man. Sabi ng Isaiah 53 verse 5, He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. And upon hearing the sad news, namatay si Lazarus na kanyang kaibigan, immediately, he went to Bethany to sympathize with his friend's family. Sabi po sa John 11:17, so when Jesus came, he found that he had already been in the tomb for 4 days. Medyo nahuli ng dating.
Hindi inabutan yung lamay, hindi inabutan yung paglilibing. Dahil ang sabi sa Biblia, 4 na araw na nakalibing si Lazarus. Eh sabi ko sa John 11:11, may mga nagtatanong, ba't ka pupunta rin? Nakalibing na. Well, sabi ni Jesus, our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him up. John 11:11. Nung sinabi ng Panginoon na si Lazarus ay natutulog lamang, ang ibig niyang sabihin, si Lazarus ay patay na. John 11:14. Our friend Lazarus is dead. Pero ano sabi ni Jesus? Tingnan niyo yung 11:23. Sabi niya sa mga kapatid ni Lazarus, sino ba yung mga kapatid ni Lazarus? Si Martha at si Maria. Sabi niya, your brother will rise again. Ulitin ko. Sabi ng Panginoon, ang inyong kapatid ay muling babago. Ang inyong kapatid ay muling mabubuhay. Ang mga nananampalataya kay Kristo, mamatay man sila, sila ay muling mabubuhay. Ito ang salita at pangako ng ating Panginoon para sa lahat sa ating mga mananampalataya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Why will God resurrect the dead? Di ba dumating sa ating isip yung ganung bagay? Bakit babubuhayin ng Panginoon ang mga patay na? Anyway, tapos na ang kanilang tenure dito sa mundong ito. Tapos na yung kanilang existence sa mundong ito. Di ba? Bakit nanaisin ng Panginoon ang mga tao na mga nangamatay na ay kanyang buhayin? Di ba? Ano ba yung magiging itsura ni Brother Peter pag siya'y binuhay ni Lord? Di ba? Oh, di meron mga sideburns ngayon. Peter, kasi wala yung sumpa, wala ang sakit. At yung pinakamagandang kapahayagan mo masasaksiyan sa iyo. Hindi ka kalbo. Hindi ka panood. Wala kang sakit. Wala kang kapintasan. Hindi makikita sa iyo yung napakagandang kapahayagan mo. Are you excited? Kaya yung mga nag-i-spend na malaking pera kay Vicky Bello, sa pagpapaganda, panayang pauna, na mukha, parang si, Madam Moring, banat sa mukha, nagmukha si Yamasita, naging singkit. Kasi dati, malaki yung tanong, nung kahihilang gano'n, lumiit na gano'n, naging kamukha ni Yamasita. Ano bandang huli, mga kapatid, iba na naging kapatid, napakapangit. Kala, meron dalawang kontel dito. Doon na napunta pala yun. Ewan na, hindi pa usapan mga kapatid. Bakit kaya nais ng Panginoon ang mga patay muling buhayin? Now, ang una natin dapat tandaan, we were created in the image and likeness of God. Amen po ba? We were created in the image and likeness of God. That even the angels were created in that fashion. Only man was created by God in that way. And you have to understand and know the truth. Sabi po sa Matthew 22:32, anong sabi ng Panginoon? I am the God of all flesh. God is not the God of the dead, but of the living. Ang Diyos ay hindi ang Diyos ng mga patay, kundi ang Diyos ay Diyos ng mga buhay. At ang bawat mananampalataya ay may buhay at buhay na walang hanggan. Kaya ang Diyos natin ay buhay. Kaya gusto ng Panginoon, lahat tayo magkaroon ng buhay. I am the light, ang sabi ng Panginoon. He does not want that any should perish, but that all should come to repentance and have everlasting life. Yun po ang sabi sa 2 Peter chapter 3, verse 9. Ayaw niya nang sino man ay mapahamak, ayaw niya nang sino man ay mamatay, kundi sila ay magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dapat nating malaman, we were created for eternity.
Ecclesiastes chapter 3 verse 14. Kaya nung pinag-aaralan ko ito, na ibahagi ko nga kanina sa mga kapatid, ang katotohanan ito. So if you have your Bibles with you, let us talk about God's revelation about life and death in the book of Ecclesiastes. Chapter 3, from verse 1 to verse 4, verse 7, verse 11, verse 14. Okay? Babasahin ko. Sabi nito, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck what has been planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Verse 7. A time to care and a time to sue, a time to keep silence and a time to speak. Verse 11. He has made everything beautiful in His time. Dapat kuntayin natin ito, alam niyo in His time. He has made everything beautiful in His time. Also, He has put eternity in the hearts, except that no one can find out the work that God does from the beginning to end. God has planted eternity in our lives. We were created to last forever. We were made to experience eternity. Dapat natin maunawaan yung ganong bagay. Now, ang sabi po rito, there are two significant words if you read verse 1. Remember these two words, season and purpose. To everything, there is a season, a time for every purpose under heaven. When you talk about season, it means time. Panahon. Panahon ng pagkabuhay. Ngunit ang panahon ay nagwawakas. Ang tao ay namamatay. Pero sa kanyang kamatayan, ating napag-aralan na mga mananampalataya ng Panginoon ay muling bubuhayin. So it talks about life and death and resurrection. Di ba? Tatlong bahagi yan eh. Nabuhay, namatay, at muling binuhay. Now going back to our text, Job 14:14, if a man dies, shall he live again? Now again, this very nagging question, sabi, why will the Lord resurrect the dead? Sabi natin kanina sa Matthew 22 verse 32, God is not the God of the dead, but of the living. But more than that, God would like man, or God would like for man to see His power. Gusto ng Panginoon na ipakita sa mga tao ang kanyang kapangyarihan. Kasi maraming hindi naniniwala na kayang buhayin ng Panginoon ang patay. Pastor, ano ba mainam? Cremation o lilim? Yeah? Kung tatanungin nyo, mas gusto ko cremation. Sabi nung nagtanong sa akin, di ba mahirap yun? Ano ang bubuhay ng Panginoon sa panahon ng kanyang pagdating? Sunog na. Sabi ko sa kanya, ang babaw ng ating paniwala sa ating Panginoon at kulang ang ating kaalaman. Gusto ko maunawaan mo kung paano nga nilalang ng ating Panginoon. You were created by God by merely saying the word, and it was so, and it was good. You were created by God out of nothing. Nagmula ka sa wala eh. At binigyan ka ng Panginoon ng buhay. Tapos magtataka ka, kaya ka bang buhayin ng Panginoon?
Kaya pang buhayin at buuin ng Panginoon ang iyong katawang lupa. Sabi sa Bible, there is nothing impossible with God. Is there anything impossible with God? He is an omnipotent God. He has all the power. Sabi nga sa Matthew 28:18, all authority and power has been given to me in heaven and on earth. E nasa kanyang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan, bakit tayo magtataka na kaya na tayong buhayin kapag tayo namatay? Gusto ng Panginoon na ipakita yung kanyang kapangyarihan. Sa Ecclesiastes chapter 3, verse 14, kung inyong tititigang mabuti, bakit gustong buhayin ng Panginoon ang mga namatay? Ang sabi rito, mga kapatid, hindi lamang upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Verse 14 says, I know that whatever God does, it shall be forever. Ito'y panghabang buhay. Ito'y walang katapusan, and nothing can be added to it, and nothing taken from it. Now, this is the very, very revealing part of this verse. God does it that men should fear before Him. Ginagawa ng Panginoon ito upang ang tao ay magkaroon ng banal na takot sa Kanya. You have to understand that fear is the beginning of wisdom. Ecclesiastes chapter 1 verse 7, ang sabi po rito, all the rivers run into the sea, yet the sea is not full. Okay, hindi yata ito. Ecclesiastes Proverbs yata. Proverbs, ano? Okay, hindi Ecclesiastes. Tingnan yung Proverbs chapter 1 verse 7. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. When you talk about wisdom, it means knowledge. But fools despise wisdom and instruction. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Na ang banal na pagkatawad ay ang panimula ng kaalaman patungkol sa ating Panginoon. Diba? Bakit gusto ng Panginoon ng tao buhay ulit? Bakit gusto ng Panginoon ng tao may buhay na walang hanggan? Bakit ang mga nangamatay na ay gusto niyang buhayin, makasalanan, pinatawad, naranasan buhay na walang hanggan, bubuhayin muli? Now, men should learn